Good morning. Patulog din sana ako, no? Ako po si Dr. Toto Tausig o Dr. Toto Bunyog. Ay papatulog din sana ako, pero merong isang ako na importante na pakinggan ko po. Si Maharlika ay hindi naman buo paniniwala ko rito sa kanya, pero naniwala ako sa taong in-interview niya. At ang taong in-interview niya ay yung ahente mismo ng PDEA na siya nagtrabaho laban kay Bongbong Marcos. So kung siya ang nagtrabaho laban kay Bongbong Marcos, na malapit na sana siya na magsasagawa na sana siya ng surveillance operation laban kay Bongbong Marcos at saka kay Maricel Soriano, na dahil sa isang informante na lumapit sa kanya at nagsumbong na nakita ito si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano na naghihitit ng cocaine o ano you call it, naghihitit ba o ano. So, ibig sabihin, nagko-cocaine. Nagsisinghot o sisinghot man tamang term dyan. So, yan po. Gusto ko lang ilabas to kasi mag-hearing nito, Senate hearing sa Martes. No? Ito yung si Agent Morales. So, anong first name yun? Dito malalaman natin. Ang gagawin natin ay to be fair, hayaan lang, humingi ako ng tawad o pasensya kay Miss Maharlika or Eden Contreras, ay ilalabas ko ang bahagi ng iyong interview kay Agent Morales. So, putol-putol ang boses ko. Paano ito? Putol-putol. Hello? Hello. Ay, putol-putol pa ba? Ayun. Bakit putol-putol? Hindi ko alam. So anyway, what is important is, ito maiksi lang ito. Hindi ko naman ito. Tingin ko hindi na putol-putol, no? So, i-upload ko yung video file na dinownload ko yung interview ni Maharlika kay Agent Morales. Hello, magandang umaga mula dito sa Cali. Mamaya na natin ang puntos ko lang dito ay si Maharlika ay naka-interview kay Agent Morales na siyang ahente ng PDEA na nagtatrabaho laban kay Bongbong Marcos na sana ay na-raid na si Bongbong Marcos. Ito po yung ahente na nagkumpirma na yung hawak ni Maharlika na authority to operate na walang tawag dito, walang control number at saka yung surveillance ay sinabi mismo na ni Agent Morales na genuine yun at siya mismo gumawa nun. Ang dangan nga lamang, sinabi niya na may official si Noynoy Aquino na pumigil sa kanila na para hindi bibigyan ng control number ang itong kasong ito. Putol-putol na naman. So, ngayon, ang ayon sa kanya ay sa indication na parang si Paquito Ochoa ang humarang sa tinatawag na pagre-raid sana dito sa sa kay Bongbong Marcos sa Maricel Soriano. At bakit naman si Paquito Ochoa, although hindi pinangalanan, kasi po partner po sa law firm ni Mrs. Lisa Araneta Marcos, si Paquito Ochoa.
So kasama niya sa isang kanilang opisina. Ang pangalan ng law firm nila ay Most at Marco o di kaya Marcos Ochoa Serapiutan na law firm. So ngayon dahil magkadikit sila, partner sila ng mga abogado si Miss Lisa Marcos, siyempre walang ibang posibilidad na magagawa niyan ay kundi si Paquito Ochoa. So ibig sabihin, nako-confirm, hindi ko naman sasabihin na talagang confirm, pero ito nagdadagdag lang po ng ebidensya na talagang involved sa droga o sa cocaine si Bongbong Marcos. Kaya mas masagad na siguro pakinggan natin si Maharlika. California. At syempre magandang gabi sa Pilipinas. Sa lahat ng aking mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe, ito na po yung pinakaabangan nating interview sa dating PIDEA agent na kung saan pumirma doon. Ikukumpirma natin kung siya talaga ang pumirma dito sa dito sa pre-operation report sa authority to operate na ipinakita ko sa inyo. Ito yon mga kababayan, itong may pirma yan, pinapakita ko na yung pirma dahil ngayon makakapanayam natin ang PIDEA agent. So mga kababayan, paki-share at kailangan malaman ng buong mundo dahil nung inilabas po natin itong mga papeles na ito ay sinabi ng PIDEA agent na AI generated. O ginawa-gawa ko lang. Ngayong moment na ito, hindi ko na patatagalin dahil talagang alam ko, kailangan malaman ng buong mundo kung talagang AI generated ang ipinakita nating dokumento na si Marcos Jr. ay naging sangkot sa pagsisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ipinagbabawal na pulburon. We're just gonna use that word, alright? So ito na po siya. Ang dating PIDEA agent, Mr. Jonathan A. Morales. Ayun, sir. Magandang gabi po dyan sa Pilipinas at maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa akin at sa kaibigan ko nga nag-connect sa inyo. Thank you so much po at pinagbigyan nyo ito. Bago ang lahat, kayo po ba si Jonathan Morales? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Okay. Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya, yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Okay. So bago niyo po sagutin itong mga dokumentong ito, for sure excited ang mga Pilipino, nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PIDEA agent. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PIDEA or kung dati ba kayong pulis, pakibigyan mo niyo po kami ng background ninyo, sir. Dati po akong pulis at ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PIDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So nagsimula kayo sa PIDEA 2009. Okay. Hanggang kailan po kayo, from 2009, kasi I believe wala na po kayo sa PIDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PIDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon. 5 taon. Anong year? So 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PIDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PIDEA. So, okay. 2013 napag-initan kayo. Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang kilalanin. Okay? So, before po ba kayo sa PIDEA, saan po kayo galing na sektor ng, private practice? Saan po kayo dati?
galing? Bali, investigador po ako sa PNP nung araw. Nung ma-recruit ako sa PIDEA, gawa ng nagkaroon ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PIDEA noon. Kaya isa ako doon sa na-recruit ni Gerald Santiago para maging ahente doon sa PIDEA nga. So, nung nasa PIDEA po kayo, ano yung pinaka-assignment ninyo? O ano yung pinagkakabalan nyo during your 4 years o 5 years? Opo. 4 years? Ali, naging po ako, no? Naging operatiba, naging team leader, at naging hepe ng investigation ng Intelligence and Investigation Service. Okay. So, kanina po sinabi nyo na pag-initan kayo noong 2013. Paano po yung napag-initan kayo, sir? Ito po yung mga, paumanhin po. Kasi kung mamarapatin po ninyo, ay meron po kasing darating na Senate investigation at siguro yung doon ko na lang po sasagutin yon. Ngayon po, doon sa mga iba itatanong nyo po, baka yun pa pwede ko pong sagutin kung mamarapatin po ninyo. Okay, sir. Okay, no? Yung mga nakikinig sa akin, nais ko lang sabagitin sa inyo, hindi ako masyado naniniwala po kay Maharlika, pero naniniwala po ako sa kanyang testigo rito. Doon ako naniniwala. At kanina ko pa napanood ito, bilang karanasan ko bilang isang naging abogado na nakatingin sa testigo, ang lahat po ng deklarasyon nito ng Jonathan Morales na ahente ay kung ako tanongin nyo, totoo po ang lahat ay binabanggit niya. So hindi po ako nagre-rely kay Maharlika. Ang nagkataon na si Maharlika lang naka-interview niyan. So ibig sabihin, hindi naman nakalagay dito ang kredibilidad ni Maharlika, kundi ang kredibilidad mismo ng sumasagot. So ngayon, ang kredibilidad ng sumasagot, yan ang titingnan natin. Pakinggan ninyo, siya ang obserbahan ninyo. So ngayon, pero siyempre, mataas lang ang uri ng kanyang sagot kung ako tanongin nyo kasi napanood ko na yung kanina, napakinggan ko na. At yan lang masasabi ko na may assure ko. Pero kay in fairness naman kay Maharlika, noong unang report niya, parang hindi ako naniwala. Pero sa ngayon, nagtatanong lamang naman siya. Pag nagtatanong ka, ibig sabihin hindi ka nagkikwento. At ang mga sagot ni Jonathan Morales, pakinggan ninyo. Okay? Ganun lang po. Yan ang tip ko sa inyo. Isa sa mga tawag dito, alam na nung PIDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may perma Yan po yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung yung mga vehicles na gagamitin para doon sa operation. Okay. At saka yung duration ng operation. So sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may pirma nyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin doon sa AI? Artificial Intelligence. Hindi ho ako familiar doon sa mga ganong okay, sir. So kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik nang ma-raid noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012. Pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PIDEA agent, PIDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang
using the new technology. Ibig nyo bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, Hindi ginawa po. ko ba sa tingin niyo? Hindi po. Sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito Yes, pong, sir. yan pong mga dokumento nyo na yan, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandun yan. Okay. Yan po, ganun po yun. Kaya nga sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan, maulit yung mga ganyang kahalintulad na Ngayon po, dahil nga ganun yung kagrabe yung nailabas, yung na yan, Ngayon, ang po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya dyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan doon sa mga taong nandyan po bilang subject ng operation ng PIDEA. Nais ko lang ulitin Litong Gomez, hindi po ibig sabihin na naniniwala po kay Maharlika. Naniniwala po ako sa testigo niya dito. Ang testigo niya pinaniwalaan ko bilang isang batikang abogado na marami ng testigo nakikita na obserbahan sa korte. Ang testigong ito ay nagsasabi ng totoo. Kay Maharlika nagtatanong lamang siya in fairness sa kanya. Pero nung una, hindi ko siya pinapansin masyado. Pero dahil dito nakita ko yung sagot ng ahinting ito. Ito ang sagot ng ahinting nagsasabi ng totoo ito. Kaya, yan lang ang mga masasabi ko kung bakit. Ang problema sa inyo, naniniwala kagad, pag sira ng tao, hindi ibig sabihin pag prostitute po ay huwag na natin paniwalaan. Titingnan muna natin, pakinggan muna natin ang mga salita nila. Okay? Dito, tumutok kayo sa testigo, hindi kay Maharlika. Kahit sa testigo kayo, kay Jonathan Morales. Okay. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa Kailas at sa Senado at sa Presidente, gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay magkaiba. Alright? Dito sa pre-operation letter, mapunta muna tayo sa memorandum, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito for Director IIS. Ano pong ba ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation? Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria and Bongbong Marcos, alias Bonget, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito? Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano or alias Maria of Unit 46C. Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bonget with unknown address. Number 2, a confidential informant
personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Okay? So bago ko ito tapusin, dito po kasi sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So, dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? 46C. So, ito po ay typographical lang dito sa pre-operation nangyayari report. naman po yan. Okay. Alright. So, ituloy ko 46C. dito, sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum nga. Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Okay, sir. Then nakapirma po kayo dito. So sa makatuwid, hindi po siya AI. So ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tinipe itong memorandum na ito. Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po 'yun, ang usual na ginagawa namin diyan, ini-interview namin yung kung sino yung agent on case doon sa sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng ng deposition of witness. Kaya ko po sa nanigurado din ako nung panahon na 'yon, gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded computer printout ng mga litrato. Talagang kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung paghamon ko doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga nangyari, bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga nung araw na yon, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction doon sa confidential informant for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na kung ano man yung makukuha niya na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available dun sa lugar o dun sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate at ng pre-operation report para at least magkaroon ng masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta doon, pag-deploy ng tao, nandun sa loob, meron kaming pinanghahawakang dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. So, nung pumunta po yung informante sa inyo,
Siyempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, oh, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kanina pictures. Meron po ba kayong natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung kopya ng affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. Baka parating pa lang. So gusto ko po, so meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon pa lang sa litrato, no, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na nung makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito, sino ito, sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng pentel pen yung mga muka para yung kumbaga sa ano, no, iniingatan niya yung yung identity. Pero doon sa mga meron siyang mga nakilala at hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandoon. Pero sigurado po. By the way, stop na natin to kasi mahaba ito. Ang importante lang dito na ipakita ko sa inyo na na-interview yung ahente mismo na trabaho laban kay Bongbong Marcos at kasama niya si Maricel Soriano. Nasa inyo na yan kung naniwala kayo hindi, pero to be honest to you, naniwala po ako sa ahente. Ngayon, may question dito na iba daw ang number, na correct naman po ang address. Ngayon, ang question naman pangalawang yung ang inhaling, sabi ni Mango, inhaling white powder substance, understandable po yan. Ang nagagamit yan, siyempre hindi naman, sino ba nagsabi niyan? Ang sabi ng inhaling si Maharlika lang naman. Hindi naman alam ni Maharlika kasi hindi siya addict. Hindi niya alam kung paano gumamit ng cocaine. So, understandable yan. Pero pagkatapos, sa akin lang dito is, hindi pa naman confirmed ito na si BBM ay talagang nasa addict siya. Pero ang sinasabi ko lamang dito, tingnan nyo at ako po'y naniniwala sa ahenting ito, si Jonathan Morales. Nang sinasabi niya na mayroong isang confidential informant na nagbigay sa kanya ng litrato na nakikita na sumisinghot ng ano bang paggagamit? Ako hindi ko alam kung paano paggamit ng cocaine, singhot o ano, kasi ang alam ko, nakikita na ko sa mga video, ang shabu ay parang sinisindihan o marijuana in-smoke, no? So, yan hindi ko lang maintindihan. Pero at least, naniniwala ako sa explanation ng taong ito. At ang pinakamatinding sinabi niya rito ay, tinigil nila na tigil yung operasyonin, hindi natuloy at hindi nilagyan ng control number kasi may pumigil. Alam mo kung sino pumigil? Sinasabi niya at sasabihin niya daw sa April 30 sa Senate hearing. Kasi magkakaroon ng Senate hearing, bantayan natin yan. Ang pakiwari ko, ang nagtigil niyan ay yung tao ni Noynoy o Pinoy, hindi si Pinoy, nagkamali lang ako ng type yan. Ang nagpapigil niyan ay si Paquito Ochoa na siyang Executive Secretary ni Noynoy Aquino. At kung bakit ko nasabi kahit hindi kinilala ni Jonathan Morales, sapagkat sa pamahalaan ni Noynoy Aquino, walang ibang malapit kay Lisa Araneta Marcos kundi si Paquito Ochoa.
Bakit ko nasabi na si Paquito Ochoa? Kasi si Paquito Ochoa po ay kasama ni Lisa Aranita Marcos sa kanilang opisina na law firm na kung tawagin Marcos Ochoa Serapio Tan. At alam na alam ko rin yan sapagkat una, dalawang beses kami nagharap ng kalaban ko sa isang kaso sa Koreano hawak ko ang Marcos Ochoa Serapio Tan. Natalo ko sila sa dalawang pagharap namin ay dalawang beses ko rin sila tinalo. So hindi naman sa pagmamayabang kung gano-gano ko kagaling, ganon ko sila tinalo. Ang sa akin lang is, pinipresenta ko ngayon na may isang ahente na lumabas na talaga ang ahente na tinutukoy na siyang gumawa ng operation authority to operate na hindi lang inaprubahan. Siya rin gumawa ng surveillance na hindi lang inaprubahan. So ngayon, kung hindi inaprubahan, pinaliwanag niya na may nakialam. Ang nakialam ay yung opisyal ni Noynoy Aquino na si Paquito Ochoa. Sa paningin ko lang. Wala siyang sinabi ko sa Paquito Ochoa. Kasi sinabi ko, walang ibang kakilala o kadikit si Lisa Aranita Marcos sa panahon ni Noynoy kundi si Paquito Ochoa lamang. So yan po. So at least well understood, while I'm not believing, while Maharlika has very little reputation to me, ay hindi naman nagiging issue rito kung ang katotohanan ng pagsasalita ni Maharlika. Kasi nagtatanong lamang siya. Ang sumasagot, yan ang nasasalang ang kanyang reputasyon, yung sumasagot. Ngayon, kung kayo ay nagiging abogado, malalaman yung isang tao kung nasasabi siya ng totoo o hindi. Kaya ako po, base sa aking karanasan, I stand to death. I will defend to death my judgment call na si Jonathan Morales ay nagsasabi ng totoo na may lumapit sa kanya na confidential agent na tinanong niya, binusisi ng tanong at nagbigay pa sa kanya ng litrato na nakakita si Bongbong Marcos, si Maricel Soriano at iba pang mga tao na nagpipesta sa cocaine doon sa loob ng 146D ba yan? B na unit doon sa Rockwell. So ibig sabihin ay ngayon kung may pagkakamali konti dyan, iyan ay understandable naman yan. Ngayon, naglagay pa siya ng mga plate number ng sasakyan na gagamitin sa pagsusurveillance. Ibig sabihin, para ba saan yung mga plate numbers na nilalagay para mag-operate ang mga ahente? Yun po ay depensa nila sa kasakali nag-operate sila. Mga ahente mag-operate, siyempre naka-civilian sila. Baka masita sila ng pulis at mahuli sila, at least may papel sila ipakita, mayroon kaming authority to operate. Itong authority to operate at yung surveillance order namin na mayroong nakalagay na coordination number at may nakalagay kung ano mga dala naming sasakyan. At nakalagay din ang mga dala serial number ng kanilang mga baril para hindi sila hulihin ng kung sino man pulis ang maka-akto sa kanila. Yan po ay mga protection yan. So, dyan mo maintindihan kung bakit bago lumakan ang lahat ng pulis, pag lumakan, mag-search o di kaya mag-implement ng arrest, kailangan merong tinatag na authority to operate at nakalagay dyan ang mga serial number ng baril na dala nila, anong baril ang dala nila, nakalagay ko anong sasakyan ang dala nila, kasi pag hindi nila nilagyan yan at nahuli sila ng ibang unit, pwede silang patayin doon, pwedeng arrestuin kung hindi nila ipakita yung kanang authority to operate. Kung hindi, kung walang dala ganon, kagaya yung nag-operate, sa PDEA at saka pulis, nandun sa McDonald's, doon sa Commonwealth Avenue, nagbabarilan pa nga silang dalawang grupo, police versus PDEA. So, yan ang magiging resulta para mawala yung tinatawag na misencounter na issue o di kaya para hindi arestuhin ang mga lehitimong operatiba na nag-operate, may nakalagay dyan. Ito, na-explain niya kung bakit walang control number ng PDEA control number. I-explain niya dahil pinigil ng opisina, ng opisyal sa ilalim ni Pinoy. At ang isang opisyal na yan, wala naman siya binanggit kung sino, in fairness to him, pero wala ko man nakita, kundi yung partner ni Lisa Aranita Marcos na abogado na si Attorney Paquito Ochoa, na sa panahon na yun ay executive secretary ni
Pangulong Pinoy Aquino. So ganun lamang po ang masabi ko. Kaya abangan din natin yan. Matutulog lamang ako, busi si Ingwen at meron pa tayong usisain dyan kasi magtitestigo siya ngayon sa Martes. So ito lamang, salamat tayo, nag-away-away ang Marcos at saka Duterte. At dahil sa away-away nila ay magkakaroon ng Senate hearing tungkol sa authority sa pag-aristo sa papel na nagpapakita na si Bongbong Marcos ay nasa PDEA. Ngayon, may tanong dito kanina, bakit hindi naman lang siya na operate na patay ni Duterte? Sa totoo lang, unfair si Digong Duterte. Yan ang malaking pagkakamali mo. Ang dami mong pinatay tapos si Bongbong Marcos hindi mo dinamay kung totoo kang tao. Ano naman ang rason? Binigyan ka ba ng pera ni Bongbong, Mr. Duterte? Bakit hindi mo siya tinuluyan? Ay, yan nga. Kaya dapat dito hindi lang si Bongbong Marcos na magpaliwanag dito. Mas kailangan ng bayan na magpaliwanag si Duterte. Bakit hindi niya tinuloy yun? Kasi lumalabas na totoo pala eh. Ganun lang po ang tanong ko ng bayan. Pare-pareho. Hindi pa salamat pa rin tayo nag-away. Alam mo kung nagkakutsabahan pa rin sila ngayon, wala talaga tayo. Walang maasahan ng bayan. Mabuti na lang sa panahon na yung mga magkakampi ay nag-awayan, saka pa lamang nagkakaroon ng pag-asa yung mga itsapwera. Huwag natin tawagin ang sarili natin itsapwera. Tayo po ay matapang na lumalaban, kakampin natin ang Diyos. At kung kakampi ng Diyos natin ang Diyos, sino pa ang kukontra sa atin? Ganoon na kasimple ang tanong dyan. Okay, magandang umaga po sa lahat at ako'y tutulog na. Manggo, ngayon no different naniwala ako na small percentage ang tama, sa mga maliliit ang pinupuhuli, 30,000 mahigit ang pinapatay. Bakit si Bongbong Marcos hindi niya hinuli? Kahit ulihin lang. Alberto Matis lumayo. Kakay Maharlika, ang isa sa mga sumira kay Atty. Leni, pati si EP, nagdududa na rin sa'yo. Ano ba talaga ang pakay mo na nawala? Nawala na kung gana manood sa vlog. Mahala ka, Alberto Matis, kung man naman walang ka ng gana sa akin. I don't give a damn. Kasi it's only a question of whether you believe in me or not. But the problem with you is you are closing your doors to Maharlika na yan. Hindi naman lahat na sinasabi ni Maharlika ay mali eh. Ganun lang aking masasabi dyan. And who are you to tell me that all that Maharlika is saying is bad, is not true? Ganun lang simple. Sinabi ko na nga, Alberto Matis, bahala ka kung magalit ka sa akin. I'm only standing on the truth of what I'm saying. I'm believing in the truth. My God is with me. Ganun lang kasimple. Baka kakampi ka pa ni BBM, ginagamit-gamit mo lang si Atty. Leni. Di ba, Alberto Matis? Hindi ko naman kailangan talagang ang sayo lang is I'm not defending Maharlika. But do not, please, look at the value or the weight of what I am saying. Pinipresenta ko lang kung ano nangyari. Pinipresenta ko lang kung anong in-interview. I did not say that I should believe in Maharlika. Ganun lang kasimple, Alberto. Kasi dapat naman maging matalino sana tayo. Hindi yung sarado mong pinto mo, loyalist ka kasi kay Marcos, loyalist ka kay Duterte, kaya ganun ang mo. Kahit nakita mo na mali na ginagawa, pinoprotektahan mo pa rin, dinidefense mo pa rin. Ganun lang sa akin pakiusap sa inyo. Let us now learn to appreciate what are the things based on facts, not based on your opinions. Opinion nyo lang yan. Ganun lang kasimple. Antonio Buensoseso, Manuel Toribio, Kaharudin Kamar, sir, kung saan ang tama manindigan ka. Dahil tama po yan ang pinanindigan ko, yung testimonya ng ahente, hindi testimonya ni Maharlika. Nung dati hindi ako naniniwala dyan sa kanyang salita lang. Pero ito ng ahente ng sasalita. Sabi naman ni Asay ko, okay, kalbo, walang matibay na ebidensya. Ano kung kalbo ako? Ebidensya po yun. Ang problema sa iyo, ay okay, okay, ikaw ay kwento lang, pabor ka lang kay BBM, kahit ito na matindi ng ebidensya lamang kay BBM to, dinidepensa mo si BBM? Mango, ngayon, no different, naniwala ako na small percentage lang ang pinapahuli. Tama yan, gano'n talaga, kaya banatan din ako si Duterte nito, dapat malabas na ng warrant o arrested sa laban sa kanya. Kasi ang problema ito, bakit si Bongbong? Tanong nyo, bakit si Bongbong
dinidepensahan niya si Duterte laban sa ICC. Ibig mo sabihin, totoo ba itong akusasyon na nagdudruga siya? Kasi ayaw niya, takot siya, baka ilabas ni Duterte ang lahat ng buong ebidensya hawak niya. Ganun na, naniniwala tuloy ako sa ganung pagkaisipan. As sabi naman ni Mango, as if PDEA ay pinagkatiwalaan, panahon ni Pinoy, italamak ang Cebu factory sa bansa, panahon ni Digong, panahon pa ni Cory Aquino, Mango, hindi ka, ikaw ba sinilang sa panahon ni Cory? Panahon ni Cory, daming mga nasmagil na mga bulto-bulto na mga cocaine, pa nga nahuli pa nga sa Samar eh. Panahon ni Ramos, panahon ni Era, panahon ni Gloria. Ganun lang kasimple, hindi lang kay panahon ni Digong. Pero kay panahon ni Digong, mas marami akong ebidensya nakita sa pananalita, na naniwala naman ako sa pananalita ni Colonel Eduardo Asierto at saka ni SPO3 Arturo Las Cañas. Mga kabunyog, kailangan maging bukas ang ating utak. Huwag kayong magmaniniwala sa inyong mga damdamin. Halimbawa, isang tao nakita nyo dahil galit kayo, pakinggan nyo muna bago nyo siya sintensyahan. Kaya kasabi nga ni Voltaire, sabi niya, hear! Bago kayo mag-strike, hear me first before you strike. Ganun lang kasimple. So, Efren Viana, so attorney, kung ipopost nyo yan, magkakaroon ng impeachment, ay hindi kaya, kahit sabihin natin magkaroon tayo ng impeachment, ang problema natin, wala tayo sapat na boto. Kasi para maaprubahan ang impeachment, dapat yung tandaan na kailangan isa sa bawat 3 congressman ay pipirma. So, sino pipirma? 7 lang. Kasi 7 lang ang kakampi natin. So, kung kailangan, ilan bang congressman na kailangan buboto? 316 po ang bilang ng mga congressman. So, ang 1/3 po niyan ay 106 to the minimum. Kaya ba natin 106? I doubt. Kaya, yan ang problema sa sistema ng impeachment. Political lang lahat. Kung kakampi mo lahat, ay di, walang titira sa iyo. Si Golby Gubatan, good morning, Senator Toto, viewing from Auckland, New Zealand. Karahudin Kamar, abogado ka talaga, sir. Ay hat ko, kaya na-disbat ka, i-check. Ay, ako, na-disbar ako dahil sa pagkipaglaban ko sa korupsyon. Ganun lang kasimple yan. Ay hat ko. Kaya kinataya ko karangalan ko dito, alang-alang para sa bayan. Hindi pa ako na-disbar dahil ng gasto, nagtago, nangurakot ng pera ng kliyente o ng pera ng pamahalaan. Si Mango in the dirty game of politics in a third world country, everything under the sun goes. Tama. Rogelio Tapado, watching from Los Angeles. Si Kaka, no? Alberto Matis, nawawala na rin to sa hulog na niwala kay Maharlika. Ay, bahala ka, Alberto Matis. I don't care if you don't believe in me or not. What I do believe in myself is I am telling the truth. I am in the side of God. Ganun lang kasimple. Bakit naman kung sobra ka galit kay Maharlika? Anong dahilan yan? Si McCoy, ang dami pala ng congressman, may gusto dumagdag na bubuyog. Elvira Risa Rizzo, good Sunday morning from San Diego. Amador Alde, hi Kabunyog Engineer. Attorney Dr. Toto Kasi, go for Senator. Panalo ka tayo. Binaventura, Magbuhos, Duterte, BBM, no choice. Sa lahat yan, kalaban natin. Hindi yan, wala tayong kakampihan dyan. Kaya BBM mo kay Duterte, ganun lang kasimple. Susan Notaris, dapat ipahuli na si Digong. Dapat, bakit kinakampihan ni BBM si Digong pagdating sa ICC? Yan, ang tanong ko dyan. Sige, sagutin nyo nga. Sagutin nyo nga. Ang gusto ko masumagot dyan si Mr. Mates. Mr. Mates, ikaw ang sagot. Sige, babasahin ko ang sagot mo. Kailangan may sense. Kailangan may depensahan mo. Kailangan may logic. Alberto Mates, sabihin mo nga sa akin, ano bang dahilan kung bakit hindi maipapa-aresto ni BBM si Digong? Sige nga. Wala akong pakialam kay Maharlika yan. Ikaw naman niwala kay Maharlika. Kung ayaw mo kay Maharlika, wala akong pakialam. Mango, asip PDEA, ipinagkatiwalaan, panahon ni Pinoy. Talagang, sa totoo lang, sabi ko na panahon pa ni Cory, marami ng mga droga na mga isyu. Antonio Buenso Siso, mabuhay, Senator Toto Bunyog Kausing, Karahudin Kamar, like dancer, Efren Viana, so attorney, kung ipopost nyo yan at magkaroon ng impeachment, yun ang sabi ko, ang problema nito, hindi natin hawak ang numero, ang dami ng numero na congressman.
Si Golby Gubatan, good morning. Senator Toto viewing from Auckland. Karahuding Kamar. I had ko, Mango, Rolito Pada, Alberto Matis. Ay, bahala ka na kung ano, wala na akong magagawa si Alberto Matis. Kung ayaw mo sa akin, di wag. Paano? Bakit yung pa kita pilitin? Makinig ka lang kung gusto mo, makinig. Pero kung ayaw mo, masakit sa tenga mo, you are free to go out. I had ko, gunggong. Sino bang gunggong siya? Sabihin na had ko, ako ba? Si Mango. With that said, ako naniwala na at one time, tumitira sina Marcos at company. Pati si Duterte ka, tumitira eh. Pare-pare lang yan sila. Pero ako naman, naniniwala naman ako, although wala akong alam sa pagiging addict, once an addict is always an addict. Ganun lang ho kasimple ang sa akin. Kasi marami ako naging kliyente. Maliban na kung ikulong mo yung addict at hindi pa gamitin sa loob ng 5 taon, saka palang mawawala yan. Mango, Photoshop, iuuso na. Photoshop, hindi naman Photoshop yan. Dipinsan mo pa. Photoshop ba yung Photoshop ba yung si ahente? Tingnan na, sobra naman kayo. Jonathan Morales. Ahente yun, nagsasabi ng totoo. So, third, hindi man lang tinatanong kung ano relationship na important. Hindi na importante mga pinag-isip mo, Mango, ay walang useless. Wala sa science of evidence yung pinagbabanggit mo. Pasensya na po tayo. Alfredo Reyes, credibility ng witness. Witness naman yan ang pinag-usapan, hindi si Marlica. Efren Viana, not this one attorney, I'm not Marcos supporter. Tapos, Mango, no, Marlica was reading the state. Kahit na nagbasa pa siya, Mango, alam mo si Ilonggo pa, kamango sa'yo, bubo. Kahit nakabasa siya, nagtatanong naman siya sa ahente. Kaya tinatanong sa ahente, yung binabasa niya, pinapasagot niya yung ahente. Kaya hindi si Marlica nagtatanong dito. Si Norcua, attorney for me, si Marlica like Roque Panilo, Baduy Celis ay pawang mga established na no credibility at walang integrity. Kaya mas mainam na, hindi po ako naniniwala kay Norcua. You must know how to distinguish, to differentiate one who questions and one who testifies. Dito sa pinusinta ko, si Marlica ay hindi siya tumitistigo. Nagtatanong siya. Kaya hindi isyo kung nagsasabi ng totoo si Marlica o hindi. Ang issue rito kung nagsasabi ba ng totoo, hindi yung tinatanong. Ganun lamang mo. Dapat ma-educate ko kayo kung ano ang dapat. Hindi yung, kaya nagiging maraming tuloy ang mga naligaw eh. Eduardo Pulido, good morning. Engineer Katotohanan for Senator. Epirimbiana, I love Persilapid and I begin to admire you, Attorney Toto. Salamat po. Mango, pangalawan, iyong inhaling white. Pasensya ka na, Mango, na-explain ko na. Pareho naman tayo hindi addict. Ikaw lang siguro nakakaalam. Kasi alam mo kung sino nakakalam mo, paano gamitin cocaine, malamang pa, mapagkabalan ka na naging addict ka rin. Previa na ito nito mukhang dito masisira. Alam mo, matagal na pala yan. Sana yung kandidato palang lumabas na kayo para di na siya makaabot sa posisyon niya ngayon. Ang problema niya bakit pinayagan siya mabuhay ni Duterte. Ganun lang kasimple. Alfredo Reyes, napaka-unfair naman ni Duterte. 30,000 pinatay niya. Si Marcos, hindi niya pinatay. Ganun na kasimple. Nelson Salmo, watching from Las Vegas. Masugid mo taga-subaybay. Salamat po. Mango, dalawang inconsistencies. Address. Napaliwanag ko niya, nag-address na yan, ay napaliwanag na nag-typo error lang. Hindi pwede magkakamali. Nasa nature of trabaho yan. Na may pagkakamali. Pero at least tama naman ang memorandum niya. Tama ang address doon. Ganun lang kasimple. Alfredo Reyes, may extortionist issue ba yan? 2012, hindi ko alam kung may extortionist issue dito. Kaharo din Kamar, ako ngayon sa Attorney Toto na kung ano ang tama, doon ka na. Yes, kung ano talaga tama, yung kakampihan natin, hindi ko mo kakampi natin, kahit mali, kakampihan natin. Desmond Laksamana, Karano 9 Live, Dok Toto, basta kayo po. Okay lang. At tanong bakit sa panahon nito tayo hindi si Duterte lang makasagot niyan kung bakit hindi niya pinatukang si Marcos Jr. At sinuportahan pa niya. Si Rechua hindi naman may tatanggi na addict naman talaga si Marcos Jr.
tanong bakit sinuportahan nila Maharlika nung tumakbo. Yun nga, sila na makakasagot niyan. Itong Gomez sa Tony Toto, sayang po ang talent nyo kung malinlang. Hindi po ako malilinlang. Gano'n lang kasimple itong Gomez. Ayaw ako magmamayabang. I am intelligent enough to be fooled by them. I know how they do work, how do they speak. From their minds, I could already read what is in their contents of their hearts. Iba Estabaya, Edwin Buizon, tama to, Maharlika no credibility. Yes, the issue of the credibility of Maharlika here, I repeat, is not an issue. Ang issue natin dito kung maniniwala ba tayo dun sa ahente na nagsumasagot. Kasi si Maharlika dito, nagtatanong lang. Hindi naman siya nagkikwento, nagtatanong lang. Rick Chua, kaya na pag-inita, nag-recycle ng shabu. Rick Chua, wala nang gagawing tama si Maharlika. Hindi bali, Elitong Gomez, ako, pair lang ako kay Maharlika. Kung ano basta ito, one of the cases na siya lang ay pinesenta sa kanyang ahente lang ako naniniwala. Sa ahente na tinatanong niya. George Safari, Lene Fernandez, tapos Jay Amodia, good morning engineer, number 1, sinungaling yung babaeng yan. Kahit na sinungaling, ang lahat ng babae na tao na sinungaling, kung minsan nagsasabi nito, pero Jay, I just want to correct you that Maharlika was not testifying, was not telling a story here. She was only asking. Pag asking, hindi na maging issue kung totoo yun, hindi. Ang issue ng totoo hindi, yung sumasagot. Kaya sumasagot dito ahente. Tingnan yung ahente kung nagsasalita ba ng totoo hindi. Monica Similia Santero, good morning Sir Kausing. Good morning mga kabunyog at mga camping at Attorney Kausing. Huwag po kayo palinlang sa DDS. Idol po kita. Hindi po tayo malilinlang. Siguro ko sa inyo yan. Minda Ballista Gahe from Rome, Italy. Stay safe, Dr. Engineer. Kardig Kamar, Sir Kabunyog. Magtanong lang ako sa iyo. Mapatunayan na natin yan sa PDEA agent. Totoo yung papel na yan na ibig sabihin, mapatunayan na natin na addict. Tama, yan nga ang aking yan ang direksyon ng aking punto. So Manong Ribbon Channel, good morning. Sen Kabsat, La Union supporter. Oy, salamat. Okay, so hanggang dyan lang muna tayo at si Noel Francia, maraming salamat sa iyong palipad, no? Si Lisa Carandang, good morning. Mamerto Lawrence, bagay sa kanya magiging mango. Delphin Rujas, mabuhay ka engineer. Mango, I know witness ang pinag-usapan pero yung pictures na pinakita sa kanya baka pag sinabi mo baka, ikaw ang hindi sigurado. Kaya tingnan mo maigi mga sinasabi mo Sir Mango. Alam mo, palitan mo yung pangalan mo pag sa Ilonggo kasi salitang Mango, bubo Pau Cristom, no? Tama Sir Toto, kung tama ay tama. Yung mali ay mali, dapat ang tama sa tama tayo. Tama lang po. So, well, si Rose Cruz, obvious si Alberto Matis. Jose Quintal, Santa Ines, good morning. Mikoy, ICC sa inyong lubot. Ito na walang kwenta magsalita. Bisaya na ito, pero hindi naman buong totoong pangalan niya. Senator in your dream. Mikoy, dami pala ng kutong Risman. Ayan, wala tayong magagawa. Okay, hanggang dito lang muna tayo. Eva Estabaya, okay yan sa opposition, mag-away-away sila. DDS, tama yan. Maganda sa atin, mag-away-away sila. Pasalamat tayo, nag-away-away sila. So, magandang umaga, BBM. Itigilan mo ang mga PUB. Huwag mo silang patigilan sa pagbibiyahe. Tigilan mo na yung pagpimimilit sa kanila na magsasali sa korporasyon. That's all. Pakiusap lang yan. Kung hindi, araw-arawin din